mga bossing, oh, naku, eto. Dahil nga po dyan, sa pagbagsak ng mga ratings ng Vice Presidente, mga boss, eto po, may umiiyak na. Oh. May umiiyak at nagpapasalamat, mga kababayan, dun sa pagsagip, no? O pag-alalay, o pag-asiste, no? Kay VP Sara, ang kanyang tatay, si dating Pangulong Duterte. Sabi, forget impeachment! Sabi ng tatay. Sabi ng tatay na ang anak hindi makapagpaliwanag doon sa confidential funds at sobra-sobra at labis-labis kung humingi ng pondo sa gobyerno. Forget impeachment daw ho, mga kababayan. Nandyan na pala si Chi. Oh. PH needs peace. Aba, peace. Akalain mo yun, biglang nagpipi si dating Pangulong Duterte samantalang yung mautog nila sa kanila unang nag-umpisa. Sa kanila unang nag-umpisa, yung pasigaw-sigaw, mga bossing, nang bangag ang Pangulo. Biruin mo, tapos ngayon, Pilipinas daw po kailangan ng kapayapaan. Sabi ni Ginger Cat, oh, PI, oh, tang, di maaasahan sa panahon. Mga boss, Chipamo Sera, yung mga bagong dating po, oh, pagkatapos ng vlog na ito, pagkatapos ng live na ito, maglilipatan po tayo dun sa second channel natin na Mark Ramos Uncensored, mga kababayan. Dito po, medyo yung mga banat natin o yung medyo tatry natin na malinis, no? At walang mga madidiin at masasakit na salita. Bakit to? Kasi may mga nanonood dito na mga minor. Doon sa isang channel natin na Mark Ramos Uncensored, ilalagay yung link dyan ni Jordan G para makalipat agad kayo. Medyo madidiin na po yun. Medyo makakarinig po kayo ng medyo PI ng konti at malalalim at mas masasakit na salita ho. No? Pagkatapos natin dito, walang 5 minutes, nandun na agad tayo. Okay, forget impeachment daw. Need peace daw. Galing po kay dating Pangulong Duterte na naging pangunahin po, no? Na sumisigaw ng bangag sa ating presidente. Hanapan mo ng ebidensya, wala. Sumisigaw po si dating Pangulong Duterte, Pilipinas kailangan ng pagkakaisa, na sila naman po ang nagiging dahilan kung bakit po nasira po ang pagkakaisa ng UNITEAM, no? At strong leadership. Sa iyo pa ba talaga manggaling yan, dating Pangulong Duterte? Yung strong leadership, sa iyo pa ba talaga manggaling yan? Biruin nyo, mga kababayan, pag ibinalik natin yung West Philippine Sea, wala na. Tapos na ang dating Pangulong Duterte. Pag pinag-usapan lang po natin yung laban kontra droga, mga kababayan, hindi naman po naubos yung mga big time, hindi naman po naubos yung mga nagtutulak na malalaki. Nandiyan pa din po ang naubos, yung maliliit. Ang naubos, yung mga, ano tawag dito? Hindi naman dapat kasama doon sa laban na yun. Ulitin ko ha, tawag ng dating Pangulo, kapayapaan daw po. Sila itong unang gumugulo sa ating bansa. Sunod na panawagan niya, unity, pagkakaisa. Sila ang nagsira din yan. At strong leadership daw ho, mga kababayan. Rody Duterte. Pero mo, West Philippine Sea. Ano nangyari doon sa West Philippine Sea? Bakit biglang hirap na hirap po ang ating presidente na ma-recover yung West Philippine Sea? Kasi parang ang China ho, akala nila pamumuno na ni dating Pangulong Duterte ang magiging pamunuan forever sa Pilipinas. Nagkamali ho sila. Ano ho? Kaya ngayon, ang ating Department of National Defense, kasama po ang gobyerno ng Pilipinas, mga boss, patuloy lang ho, no, sa pagdiskarte, sa paggawa at pagharang ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Basahin natin to. Former President, no,
Rodrigo Duterte has slammed impeachment moves against his daughter, Vice President Sara Duterte, as well as wasteful government spending. Sobra-sobra naman talaga eh. Di ba, mga bossing? Sobra-sobra po, mga kababayan. First time kong nakarinig, 250,000 pesos. Mga boss, no? Para po sa isang araw na paggamit ng safe house. Biruin mo yun, sabi nga nung mga iba. First time kong nakarinig ng ganung kamahal na renta ha. No? Isang araw ho magrenta ka ng isang napakagandang condo unit, malaki pa. Sa BGC umaabot lang ng 100 o 150,000 pesos. BGC pa yun ho, no? Isang buwan yun. Pero eto, sa Office of the Vice President, 250,000 pesos isang araw. Di ba? O tuloy natin to. According to Duterte, the country needs peace, unity, and strong and resolute leadership to address the country's critical challenges, not self-serving scheme and tactics that divide the nation. Akala ho yata ng dating Pangulong Duterte, malilimutin ho tayo na mamamayang Pilipino. Akala ho yata nila na yung mga pinaggagawa nila nitong nakaraang taon, nakalimutan natin at hindi tumatak sa isipan natin. Ano ho? Para magsalita sila na dapat inaatupag ng gobyernong ito kapayapaan, pagkakaisa. Sila ang nag-umpisa noon. Sa kanilang mga mautog-mautog na yon. Doon nagsisambulatan yung sinasabi nilang bangag ang Pangulo na wala hong naipakitang ebidensya. Sabi dito, the former president made the remarks that thanking the Iglesia ni Cristo for holding a rally. O yan, Iglesia ni Cristo, salamat daw po. Para doon sa rally ninyo, para sa kanila. Alam nyo, mga kababayan, hindi po natin maiaalis sa isipan ng sambayan ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino, na talagang naging political yung rally na yon. At para sa mga Duterte, yung rally na yon, mga bossing. Di ba? Kaya nga sabi ng ibang mga Iglesia ni Cristo, umalis kami ng bahay na hangad kapayapaan, no? O pagkakaisa. Yan. Ang aming dadatnan doon. Pero pagdating namin doon, pagtatanggol ni Marcoleta kay Vice Presidente ang nadatnan namin doon.